Brothers and sisters, yung pong mga tapos na ay magsibalik na po at mag-prepare na po ang graduates para po sa ating graduation. Hello. Mga kapatid, time's up na po. Balik na po kayo. Magsisimula na po tayo. Praise. Tawagin mo sila. Ano mo yung time marshal? Tawagin mo yung time marshal. Hindi. Sabihin mo. Paging yung time marshal. Time marshal po. Time marshal. Time's up na po. Saan na tayo? Paging Gab po. Gab Carino. Yung Bible bearer. Paging po. Better po. Bible bearer.
Muli, magandang gabi sa ating lahat at sa ating Panginoon. Sinabi sa Matthew 9:35 to 38, "And Jesus went through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, 'The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of harvest to send out laborers into his harvest.'" Ngayon, isa-celebrate natin ang pagtatapos at pagsisimula sa panibagong chapter sa buhay ng ating bagong workers. And with that, dadako na tayo sa graduation proper, starting with the entrance of colors. Let us all rise and give them a round of applause. Sa pangunguna po ng Bible bearer na nagsisimbolo sa ating guidance mula sa ating Panginoon. Let us acknowledge our elders, deacons, and soul teachers. Una ni Brother Mark and Brother Angelo na nasa online Zoom, Brother Randy, Brother Bobet, Brother Edwin, Brother Tony, at si Brother Lito. Brothers and sisters, please let us all welcome the graduates of JF5 Soul Numbers. A round of applause, please. Isa-isa lang, picture. Ay, dito. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan naman po tayo. Muli, palakpakan po natin ang graduates ng JF5 Soul Numbers. Sige po, pwede na po tayong magsiupo. Tinatawag po sa harapan si Brother Bobet Abbas to give an introductory address. What's up? Good evening po. Ito po ay isang momentous na event para sa ating lahat dahil first time tayo magpapagraduate na may nakatoga. And hindi lang 'yon, kundi ang pagtatapos na ito, sabi nga ng aming pag-aaral, ito ay hindi nagtatapos talaga sa graduation na ito. Ito'y simula, panibagong hamon, panibagong antas ng
na inyong harapin. Kaya congratulations sa inyo at nawa ay maging matagumpay ang inyong harapin sa susunod na yugto ng inyong paglilingkod sa Panginoon. Papuri sa Panginoon. Ngayon po, tinatawag natin sa harapan ang mga sower teachers para ibigay ang award of certificates. So, teachers, Sower teachers, tawag po. Tinatawag po. please kayo. proceed po. Please proceed sa harapan po. Ay, sige po. Ano po, so teachers? Tinatawag po natin also ang ating photographer. Kung Si sino Archer. Po. Si Archer. Ayan. Starting po with Abaya Jaira May B. Palakpakan naman po mga kapatid. Okay, picture. Abaya Mac David B. Ayan. So, after ang award, receiving of award, ipapakita natin yung picture sa screen. So once again, Abaya Mac David B. Ang president po ng batch numbers, Cruz Alvin C. Cruz Ho Shemaya R. Garcia Jemuel U. Gavillanes Vicente Jr. G. Liray Brian Jameson E. Palitok Penny G.
Reyes Arlene B. And last but not the least, Sakina Kani Chris M. Bago tayo mag-proceed sa paglilipat ng ating tassel, tinatawagan natin ang tatlong student achievers na bibigay sa atin ng encouraging speech. And also, thanksgiving sa ating Panginoon. Starting with Abaya Jeremy B. Hello po. So good evening po sa ating lahat. First of all po, unahin po nating purihin ang Panginoong Diyos that made all things possible at nandito po tayo ngayon kasama ang buong iglesia po. Congratulations din po to all graduates na at nakapagtapos po tayo sa Module 1 ng SO natin. Together po sa mga elders po natin na naging gabay at tumulong sa amin all throughout ng pag-aaral sa Module 1. So, I will be sharing po a short motivation po sa ating lahat based po sa mga natutunan ko po dito sa SO na pwede po nating ma-apply in our daily lives po. So sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So this verse po is God's promise to Jews living in exile in Babylon. Sinasabi po dito that when they seek God, they will find Him. God will restore them from their exile to the land that He has promised them. So, hanggang ngayon, God still speaks us today through His promise na ginawa niya sa mga Jewish people who were in the exile. So, masasabi ko po talaga na ang plano ni Lord sa buhay ko is for my spiritual life to grow. Kasi, compared po sa nung nasa Pinas po ako, hindi po ako masyadong active in sa spiritual life ko po kasi we only go to church every Sunday and then 1 week and then mag-church lang every Sunday. So wala po kaming mga Bible study or like mga pag-aaral po na tulad nito. So masasabi ko po na God's plan is the best and perfect for all of us. Sabi po sa Proverbs 14 verse 12, "There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death." God knows what's right for us and what's best for us kasi of course mga precious child po tayo ng Diyos. God's plan calls for patient trust and God's plan comes with persevering grace. God's plan is full of peace and not of evil, good, and not for disaster. So ito pong verse na to is a powerful statement about our good God. In every corner of the world, God's children, which is tayo, will face many trials. But while He will not necessarily deliver us from troubles, He will give us the hope and strength to survive as we live through this promise. God's plans to prosper likely don't match our earthly definitions. Maybe His plans are are far bigger, but they are always further His good. His plans to prosper us is to pull us into His work. Plans that invite you to care for others and in the most practical ways. Plans that bless you more deeply and richly that you could ever imagine. So, kinuha ko rin pong verse yung 1 Corinthians 15:58, which is po yung verse po natin dito. Pwede po bang basahin po nating lahat? Or, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So ang ating pong mga pagpapagal ay alam nating hindi mawala ng saysay o halaga because we know that we're doing it for the Lord, our Creator, Provider, Protector, and our King.
While God is at work in our lives, we should also work for Him to the fullest. Everything has a reason sa lahat ng mga nangyayari. We may not understand it po for now, but sa mga struggles or situation we're in, but we know in the future, it is the best and perfect in our lives. God is all worthy of honor and praise. To God be all the glory po. And congratulations po ulit to my fellow graduates. Thank you, Sister Jairus, sa encouraging na speech sa ating mga fellow graduates and for all of us. Now, let us call Abaya Mac David B. Okay, nag-request daw po si Sister Reyes Irene B. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, no? Hindi ko po talaga ina-expect na sa haba ng pag-aaral ko sa Pilipinas, dito ako mag-speech. Ayun po, this all by the grace of God po. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, nais ko po munang pasalamatan ng ating mga elders, si Kuya Mar, si Kuya Randy, si Kuya Bobet, at sa aming mga naging guro na kahit na may mga nararamdaman, nagkakasakit or nakabakasyon, tuloy pa rin ang pagpapagal para lamang kami maturuan. At sa aming grupo po ng numbers, congratulations po sa ating lahat dahil natapos po natin ang Module 1. Especially po sa aming presidente, si Kuya Alvin Cruz, na very responsible po sa lahat ng concerns mula umpisa hanggang dulo. And he really served as a role model sa amin attitude-wise and spiritual-wise. Siyempre po sa aking asawa, kung hindi po dahil sa kanya, siya po kasi yung very positive po talaga sa aming dalawa. And higit sa lahat po sa ating Panginoong Jesus, at sa banal na Espiritu gumabay sa amin mula nang magdesisyon kaming magso hanggang ngayon sa aming pagtatapos. Noong una, nagdadalawang isip po akong sumama sa dahil nga may baby pa ako, sinong magbabantay sa kanya, paano ako makapag-aral kung may baby akong dala. Friday lang ang off namin, paano yung mga gawaing bahay, no? Marami akong paano yung ganito, paano yung ganyan. And then one time, I saw my classmate in college posted a story saying something like, sinong Christian friend ba ang pwede kong makausap spiritually dahil lugmok na talaga ako? This person experienced death after death after death of a relative. First, brother-in-law. After first to second week, her mother died. Then after 3 weeks, her father died. Then, they did not even have the chance to celebrate the birthday of her daughter because they're in a wake of a family member. And then me, I know I am a Christian, so I immediately press reply. But when I am about to write something, sabi ko, anong ire-reply ko? Anong ire-reply ko para i-comfort tong taong to? I tried to reply, but I ended up deleting everything I wrote in the reply. So that's when I fully decided to join because I want to know Him more and I need to know Him deeply. Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11 to 13, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me." So I entrust everything to Him because He has a plan that is for good and choose to study to know Him deeply. Because even if everything is in front of us, merong Bible, merong reference from internet, merong Bible study, but if you don't look for Him wholeheartedly, you will never find Him. Para kang nakipag-chatmate na picture lang yung nakikita. Alam mo kung sino yung kausap mo, pero you don't know exactly who he or she is. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need."
when I studied so, I realized na hindi lang po sapat na tawagin kang Christian or isang Kristiyano, but you have to really prove that you are a true Christian. So, nasa atin po ang desisyon, either we listen to the calling, start up and be a risk taker, or live in our own term. Ayan. To my fellow graduates, ang pagtatapos na ito ay hindi lamang nga po pagtatapos, ngunit ito ay isang hamon or challenge dahil hindi naman titignan ni God ang score natin, kundi kung paano natin isasabuhay ang kanyang salita at kung paano natin magagawa ang tagubilin ng ating Panginoong Jesus, ang Great Commission. May the Lord our God and the Holy Spirit guide us along the way para magawa natin na while saving our souls, we got to save the souls of others. Ang ating Jerusalem o pamilya, Judea, ang ating mga kamag-anak, Samaria, mga kaibigan, at sa marami pang ibang tao. Again, congratulations sa ating lahat and kita-kits sa Module 2. Thank you po. Praise God po, Sister Arlene, sa inyo pong message. I hope na lahat tayo ay na-encourage sa kanyang speech at sa mga hindi pa po nagsoso. Ito na po ang sa inyo para po sumali po kayo sa susunod na batch. Last and not the least, tinatawag ko po sa harapan si Brother Abaya McDavid B. para po sa kanyang speech. A very good evening to all of us. Praise God daw po. Okay, honorable ladies and gentlemen. And before I start, I just wanted to share po na this is the day that I've been waiting for since nung in-announce po sa akin ni Tito Bobet na kayo po yung isa sa mga student na nakakuha ng marka, ayun. And then, medyo kinakabahan po ako today kasi I haven't made kahit ano pong outline or speech, ganyan. And hanggang ngayon po, tinatanong ng dad ko, may nagawa ka namang speech, ayan. Tapos, sabi ko pa sa isip ko, wag ka ma-high blood pa. Nasa Estera tayo, malayo tayo sa ospital, ayan. Okay. And then, sabi naman po ni ate na meron akong outline sa cellphone, si Tita Arlene naka-print, ikaw wala. So, sabi ko po, sa isip ko na I believe that the Lord will help me to deliver this speech. Ayan. Okay. So, first of all po, I would like to thank my po dahil kung wala po sila ay wala rin ako. And sila rin po ang nagsabi na, uy, sumali ka na sa show, ganyan. So, palakpakan po natin sila. Po. Okay. Second of all po, I would like to congratulate my fellow graduates dahil natapos na po natin yung Module 1. It is one step po para sa mga susunod pang mga modules na hanggang 12 po yun. Ayan. And I just realized na napag-aralan natin ang isang module na pinag-aralan din ng mga generation before. Ayan. Ayan. So, ayun po yung mga bachelors, ayan, may nakita po ang video nila na graduation na rin po nila ng SO. And yun nga po, history is repeating itself. Nandito po lahat tayo. Yan. So, third of all po, I would like to congratulate our elders and mga SO teachers dahil tinuruan po namin sila, tinuruan kami tinuruan po nila kami kahit yung iba natutulog po tulad ko, ayan. Medyo nahantok po, pero
for the Lord po, ayan, nilalabanan ko po yung temptation dyan sa tabi. So, I would like to share a memory verse na it may seem simple pero it has a deep meaning po as a reflection sa mga lessons na napag-aralan namin, which is yung Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ayun. So napag-aralan po namin like si Yahweh at ang ibang mga Diyos, si Jesucristo and yung ang banal na Espiritu and a whole lot more po. And that is one of my reflection na in the beginning, God created us. Alam niya po yung story natin. Sabi po ng salutatorian kanina na for He knows the plans that He has in store for us. Ayan. And I also believe na this study, tinulungan po ako nito in a lot of ways. Kasi po, nung nasa Pilipinas kami, tinraining po kami na, for example, mag-Bible study or mag-host, ganyan. But, never kaming na-open sa mga ganitong mga pag-aaral na to. Like, never talaga. And dahil sa pag-aaral na to, ang dami ko pong natutunan. And nailabas ko rin po yung inner talent ko. Ayan, so nagsasalta na po ako sa harap. And then, mostly po, ginawa po ito for us to enlighten us. And lastly, it is to win, to train, and to send. Ayun, so, as fellow Christians, let me remind you na we should partake the Great Commission. So, mag-sow na po tayo. So, ayun lang po. Thank you po very much. Thank you, Kuya Mac. Once again, palakpakan natin ang ating 3 student achievers. Pwede nga tawagan natin ng 3 student achievers to take a photo. Yes. Para Picture po, remembrance. picture. Picture po. Sama si Aya. Sige, kahit nakasama yung... Picture kayo tatlo. Picture muna. Ngayon po, we will proceed sa paglilipat ng tassel to be led by Brother Bobet Abbas. Sige, graduates, tumayo kayo at humarap kayo sa kongregasyon. At the mark, saglit, wag muna. Sasabihin ko lang. Itong paglilipat ng tassel na ito ang mula sa kanan tungo sa kabila ay pagpapatibay na ang pagtatapos nyo sa araling Module 1 at sumisimbolo ng inyong kahandaan na humayo na may sapat na kaalaman at pangunawa sa salita ng ating Panginoong Jesus. Sige, ilipat nyo na ang tassel mula sa kanan hanggang sa kaliwa. Habang nananatiling nakaharap ang mga nagtapos sa kongregasyon, ipapahayag nila ng sabay-sabay ang pangako. Pangungunahan ito ni Jemuel Garcia, isa sa mga mag-aaral na nakakuha ng mataas na marka.
5 zone number graduates, sabay-sabay po nating ipahayag ang pagpapahayag ng pangako. Sa harap po ninyo, Panginoong Jesus, at sa iglesyang ito ng JFC MRC 1, Sector 5, JF 5, ako po si Jamal Garcia, na nakatapos ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa School of Workers, Module 1, Director Formation, ay magsisikap na imaganap ang aming mga napag-aralan. Nangarako ng maging Panginoong Jesus upang mapanumbalik ang mga sa kapangyarihan na banal na Espiritu ko ay may kasikahan, kagalakan at may palatayang sasayang ang aming pagpapagal dahil sa dakilang pagkas ng Panginoong Jesus ay malululuhati ang Diyos Ama. Magbibigay sulit rin ako sa kung ano ang aking ito at tapos ay tanggapin ang putong ng korona na ipagawad ng dakilang pastol ang Haring Jesus. Kasihan nawa ko ng Diyos Ama, ng kanyang buktong na anak at ng banal na Espiritu. Amen. Ngayon, ipapanalangin at ipagbabasbas ang mga bagong graduates ng mga elders, guro at deacons to be led by Brother Randy Garcia. Amen. Sige po, at tayo ay mag-compress ng konti para maabot po kayo ng kamay ng mga magpapatong ng kamay sa inyo bilang pagpapahayo sa inyo na bilang pagbabasbas sa inyong bagong panibagong tungkulin na gaganapin, no? Bilang mga Module 1 graduates. Sige po, tayo po ay patungan po natin sila ng ating mga kamay. Okay? Pwede nyo ipatong yung kamay nyo sa para magkaroon ng continuity. Amen. Sige po, at sabay-sabay na lang po tayong manalangin at saka na lang po ako magkuklose ng panalangin mamaya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at narinig nyo nga po, aming Diyos, ang inusal ng aming mga bibig bilang mga nakakatanda ng inyong iglesia upang sila po ay gawaran ng anointing, Panginoon, at basbasan, at sila po ang mga kapatid naming ito ay magamit mo, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat mga kapatid na ito. Samahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang paglakat bilang mga mananampalataya, at sila po, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, upang sa takdang panahon na pagharap nila sa inyo, iisa lamang ang sasabihin nyo sa kanila, "Welcome, my good and faithful servant." Salamat po, aming Ama, sa buhay ng bawat mga kapatid na ito. Nawa, patuloy mo po silang samahan, Panginoon, sa kanilang takbuhin hanggang
sa mga susunod pang mga pag-aaral na sila po ay magkaroon ng ganitong mga interes upang patuloy mo silang maturuan, Panginoon. Purihin po kayo sa buhay ng bawat isa sa mga kapatid na ito. Dakilain po kayo, luwalhatiin kayo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng iyong butihin at banal na Espiritu. Amen. 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 Muli, palakpakan natin ang ating bagong graduates. Also, tinatawagan natin ang lahat para sa group picture. Awit muna pala, sorry po. Para dire-diretso na po, awit muna po ng pasasalamat. Iusog muna natin to. Tabi nyo na lang sa gitna ng bawat isa sa inyo. Para Ayaw nyo? Ay. Raise. Practice lang muna, practice. Take 2 po, take 2.
dakila ang pag-ibig na ipinalma sa atin, kung kaya siya'y dapat na purihin. Pusan, pananaligan, awitin natin, puring awit, ating lahat. Lahat ay awitan, puna'y awit, at siya'y dakila at tapat. Puring awit, lahat ay awitan, mapuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat sa ating lahat. Pagkat siya'y dakila. Sige po. Be seated po. Sige po, before we close po, hingan po natin ang mga deacon at elders ng munting tagubilin at words of encouragement pamula kay Deacon Tony Abaya. Okay,
Praise the Lord po, no, sa mga graduates ng sa Numbers, 2023. So, ang encourage ko lang sa mga graduates ngayon ay patuloy po tayong magpatuloy. Kapagkat sabi nga ng ating elders, ito po yung simula, no, sa paghayo natin. So, panibagong chapter na naman na ating susungin sa ating buhay. At alam po natin na kung gaganapin po natin yung kalooban ng Panginoon, ay tutulungan niya tayo. No? Kaya, ang encouragement ko lang, patuloy tayong manatili at mananatili siya sa atin. Ilang, glory to God. Tinatawagan naman natin for words encouragement si Brother Edwin. Magandang gabi po mga kapatid at congratulations po sa lahat ng graduate batch ng Numbers. Sino po nakakaalala ng kwento ni Moses na yun pong siya ay kapag itataas po yung kanyang kamay, nagtatagumpay po siya at kapag binababa po ay siya po yung tatalo. Yung pong mga labanan po ni Joshua. So kayo po mga graduates, katulong po kayo ng, of course una po yung pong mga manggagawa natin sa Iglesia, sa JF5. At kayo po ay nagpagal ng inyong oras tulad po ng turo kanina, hindi po yung ating oras nasasayang. At lahat po ito ay alam natin na may katagumpayan kapag tayo po ay nasa Panginoon. Ano po? So tayo po ay nag-spend ng ating oras, kahit po pagod kayo sa trabaho, kahit po kayo ay pagod sa pag-aaral, subalit alam po natin ng ating pong ini-invest ay hindi po yung oras dito sa atin sa lupa, kundi po ito yung oras po na ating pong pakikinabangan sa eternal. Ano po mga kapatid? At alam po natin na kayo po ay nagbigay ng inyong oras, ng inyong panahon para po magpagamit sa ating Panginoon. At alam po natin na ito pong inyong pag-graduate ngayon ay hindi po katapusan, kundi ito po ay simula lamang ng paggamit sa bawat isa po sa inyo. No? At alam po natin na hindi po natatapos dito at mayroon pa pong susunod na module at inaasahan po namin dito po sa JF5 na kayo po ay papatuloy. So purihin po ang Panginoon sa bawat buhay po ninyo po sa batch Numbers. Purihin po ang Diyos. Tinatawag po sa harapan si Brother Lito for his words of encouragement po. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa mga graduate po na ito po ay isa pong calling ng ating pong Panginoon Diyos na kung saan nga po na tinutupad niya lamang po yung calling na laging pinapaalam ng ating Panginoon Diyos sa bawat buhay po natin. At kayo po yung mga nakaunawa doon po sa invitation ng ating pong Panginoon Diyos para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. At ito po yung isang step o isang hakbang lamang na kung saan po itong hakbang na ito ang magdadala sa atin para doon sa layunin ng ating pong Panginoon Diyos at higit sa lahat po, yung mission na binigay sa atin ng ating pong Panginoon Diyos, ipinakita na yung vision sa ating pong mga buhay. So ano po ba yung vision na yon? Ano ba yung mission na kung saan ito po ay pinapaunawa sa atin ng Panginoon Diyos? Paano ba natin ito matutupad? At ito na nga po yung unang hakbang na ginawa po ninyo, nag-aral para po sa kapurihan ng ating pong Panginoon Diyos. Hindi po lang sa naunawaan natin kung ano yung nais po niya. Kung hindi nauunawaan natin yung imbitasyon na matagal nang na ipinapaalam sa atin ng Panginoon Diyos, ito na po yung araw na kung saan po napagtagumpayan po natin. Yung 16 weeks po yun, 16 weeks po ba yun, mga kapatid? Na kung saan ipinaunawa sa atin kung ano po ba yung karakter na ipinaalam sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Naunawaan po natin kung sino ang ating Diyos. Naunawaan po natin kung sino yung Elohim.
Kaya ito pong naunawaan po natin ito po yung maging daan at hakbang para ito po ay maabot po natin sa ating pong pamilya o sa ating pong mga kaibigan. Kaya sa susunod po na Module 2 ay alam ko po na sabi nga po ni Ate Irene, kita-kits sa Module 2 na kung saan ito na po yung hayagan na kung saan po ipapakita yung commitment po natin. Ito na po yung module na kung saan naroon po yung time, nandun po yung desire ng bawat isa para tugunin kung ano yung mission o Great Commission na ipinagkalob sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. So ulit, congrats sa inyong lahat at panghawakan po natin yung John 12:26 na kung saan nga po, kung tayo po ay susunod sa Kanya, meron pong nakalaan na kung saan nakasaan ang ating pong Panginoon Diyos, ay naroon din tayo. Dahil yun po ang pangako ng ating pong Panginoon Diyos. So, congrats at mabuhay kayo mga kapatid. Ngayon naman po, iano po natin si Kuya Mar po for his encouraging of his speech po. Wala sa program yun, ha? Okay, praise God. Dinig niyo po ako, mga kapatid? Okay. Napakasaya, no? Nakakatuwa naman. Yun lang yung tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo patungkol sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kayo po na bilang mga nagtapos, nagsikap sa pag-aaral. No? Sabi po sa 2:15 na study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung daw pagsikapan nating maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya kasi nakapag-aral po kayo. Rightly dividing the word of truth. Para po kapag nag-interpret po tayo ng salita ng Panginoon ay ito po ay tutugma sa ninanais ipabatid ng banal na Espiritu. Praise God, maraming salamat po sa lahat ng nakiisa upang maging matagumpay kayo mga graduates. Yung mga nag-cater sa inyo no, during lunch time ng pag-aaral, yung mga teachers na bagamat ang mga estudyante ay nagsunog ng kilay, pati yung mga teachers din naman. At maraming salamat din po sa mga magulang na nag-encourage sa kanilang mga anak upang magtapos po. At sa inyong lahat po ay maraming salamat. Palagi po kayong kasama sa aming panalangin. God bless you all po. Praise God po sa words ng ating head pastor na si Brother Mar. Tinatawag ko po sa harapan si Brother Bobet para po sa kanya pong words of encouragement. Huwag kayong magsasawa sa makita yung aking mukha. Pero sa huling tagabilin, sabi ko nga dun sa pag-aaral natin, yung certificate na hawak nyo ngayon, ang pinaka the best na certificate na natanggap nyo. Kaya lang, of course, nasa right foot forward na kayo. Huwag kayong bibitaw. Huwag niyong bibitawan ang inyong certificate at magiging walang saysay yung pagpapagal nyo. Patuloy lang. At nandun lagi ang Panginoon na siyang kagapay natin. Kami, kasabay ninyo kami sa tuntunin na yan. Kami din ay minsan ay nanghihina, pero kailangan tayo magpalakasan. So, let's just encourage one another at walang iwanan. Sama-sama tayong
tutungo sa paanan ng Panginoon upang tanggapin ang kanyang pangako para sa atin sa nagmatapat sa kanyang kaharian. To Him the glory lamang. At ang huli, at magwawakat sa huling speech, walang iba na si Brother Randy. Amen. Praise the Lord po. At una sa lahat, congratulations sa ating mga graduates na nagsunog ng kilay upang makarating sa yugtong ito ng inyong mga buhay, no? At kung makikita niyo po, meron tayong kanina na tinawag nating top 3 students. Okay? So, dito po sa pag-aaral na ito, meron po kasi kaming exam every matapos yung isang lesson. So there were 11 lessons plus 1, which is the history of JF. Tapos po magkakaroon ng exam, no? So after we tallied this exam, no, ay lumabas po na dalawa po ang valedictorian, si Ate Irene at si Kuya Mac. Tapos meron tayong salutatorian, si Ate Jai. Tapos, first honorable mention si Ate Jem. Pagkatapos yung mga sumunod na. So, makikita po, kung mapapansin po natin, kayong mga kasi meron po tayong ranking dito from highest to lowest. Okay? Makikita, kung titignan nyo, kung sino pa yung mga matatagal sa Panginoon, sila pa yung lowest. Okay? But it doesn't mean po, no, na yung mga nakakuha ng maliit na score is deficient sila at yung nakakuha ng malaking score is efficient sila. So it just so happened na yung mga mataas ang score nila is talagang you were guided by the Holy Spirit. Binigyan kayo ng wisdom ng Holy Spirit upang matukoy nyo yung sagot. At yung namang mga matatagal na sa Panginoon na mababa ang kanilang score, ang ini-impress po ng Holy Spirit sa kanila is sinadya po ng Holy Spirit na yung magkamali sila sa bawat exam upang ma-double check po nila, no, yung kanilang napag-aralan, and it will be an added sa kanila knowledge. So kung tutuusin mo, kung susumahin mo, yung mga maliliit ang nakuha ay mas mag-aaral pa sila kasi titignan nila, bakit naging mali yung sagot ko ron? So, lilimi-limiin nila yon, no? Hindi natin alam kung yung matataas ng score is they just pick like this and then natsambahan nila. No, joke lang po yon. Sa Panginoon, walang tsamba. Okay? Lahat po kayo kinakasihan ng Panginoon. Meron pong plano ang Panginoon sa bawat isa. No? Kagaya ng aking nasabi, yung mga maliit, konti ang score, maliit ang nakuha nila kaysa dun sa matataas na score, ay meron pong plano yung Panginoon sa kanila. God is teaching them at ang Panginoon ay tinuturuan pa sila. No? Ipinakita ng Panginoon sa kanila na sila ay mag-aral pa. No? So, ang payo ko lamang po, no, hindi po tayo dito nagtatapos. This is just a beginning. Ang sabi po sa Philippians 1:6, sabi niya, being confident of this, that He who began a good works in you will be faithful to complete it. So, what base po yun? God has started to work in you. God has started to have a good works in you. And you also, you started a good works in Him. So, both ways po yun. So, ang Diyos na nagsimula ng mabuting trabaho para sa inyo, God will be faithful to complete it. At kayo naman, dapat in response to God good works in you, dapat maging faithful din kayo to complete it. This is just a beginning. This is just a beginning. Okay? So, tatandaan po natin,
Kaya bilang mga graduates, tatandaan po natin, hindi ito isang pag-aaral lang na pagkatapos niya para lang mapagbigyan mo yung tatay mo o mapagbigyan mo yung asawa mo na mag-aral ka, hanggang dun na lang. Dadalhin po natin ito habang tayo ay nabubuhay. Yung pinag-aralan natin sa high school, sa college, lilipas po yan in time. Pero ito, dadalhin natin ito hanggang dun sa makapiling natin ng Panginoon, hanggang sa haharap tayo sa Panginoon sa kanyang hukuman, sa judgment seat of Christ. Yung sinabi po sa message kanina, anong ginawa mo? Ito po ang ginawa ko, Panginoon. Pagdating sa putungan. Kaya ito, wag niyong kalilimutan. Okay? Itong mga lessons na ito ay nandoon sa ating website. No? Sa website natin. Review it once in a while or as much as you can. Sapagkat napakahalaga po nitong character formation na ito. Okay? So, wag po natin itong kalilimutan. I-cherish nyo po itong napag-aralan nyo. Kagaya po ng palagi namin sinasabi sa inyo na kami mga guro. No? Kami mga guro ninyo na nagsunog ng kilay upang maturuan kayo ng wasto. Okay? Tinuruan din po kami ng ating pastor sa Mandaluyong. May video po siya, inaaral namin yun ng araw-araw, gabi-gabi. Pagkatapos, i-restructure pa namin para ituro namin sa inyo. Nagsunog po kami ng kilay, huwag niyong sasayangin nun. And especially, yung pagkasi ng banal na Espiritu sa inyo ay huwag niyong sasayangin. Okay? I-review niyo ito, i-cherish niyo itong napag-aralan niyo na to. Okay? So we will have another module 2 in March, I think. Pagdating po ng ating principal, okay? Para doon po sa mga nagnanais na diyan, na hindi sila nakapag-module 1, mag-uusap po kami ng mga deacons and elders kung bubuksan namin yung website ng SO upang maaral nyo yung lesson number 1 to 11, okay? Kaya lang talagang pag binuksan nyo ito, hindi yung titignan mo, tapos sa kusina, maglalaba ka, magluluto ka, maghuhugas ka ng plato, tapos kalimutan mo na. Pag talagang binuksan mo ito at pinag-aralan mo, dapat focus, parang isa kang mag-aaral din. Although wala kayong exam, no? Kakausapin ko pa po sila kung pwede namin ibuksan ito to JF5 para mapag-aralan nyo yung module, yung lesson 1 to 12, para pagdating nung module 2 ay maaari tayong magsabay-sabay mag-aral uli ng module 2. No? Ito po ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano yung sabi doon sa 2 Peter 3:15? Ang sabi po doon, sabi niya, pakibasa nga. Okay, wag na. Sabi niya, honor Christ Jesus the Lord as holy. Always be ready to defend to those who will ask you about your hope in Him. Maging handa raw po tayong sumagot doon sa mga magtatanong patungkol doon sa pananampalataya natin, yung pag-asa natin kay Kristo. But do it with gentleness and respect. Okay? Hindi po yung graduate tayo, no? So kapag tapos tinanong tayo sa ating pananampalataya, tapos wala tayong baon-baon, gaya pong napag-usapan namin doon sa BS namin, isa kang mananampalataya, ang tagal-tagal mo ng mananampalataya, tapos lumabang ka sa gera, ang dala mong sandata is kutsilyo lang siya. Yung kalaban mo, ang dala niya espada. Dapat natin is double-edged sword, which is the Word of God. Kaya, we encourage you, each and every one of you in this sanctuary, I may say, start memorizing the Word of God. Ang sabi ko po ang aking pong advice at encouragement sa couples 1, okay, kung kayo'y nahihirapan na mag-memorize ng Bible word by word for word, kapag tayo ay nakikinig ng preaching, tandaan natin yung mga keywords. For God so loved the world. Hindi mo alam ang verse, type mo sa Google,
Wala pang 2 seconds, bibigyan ka ng verse. John 3:16. Sabi ganun. Basta tandaan mo lang, there is no condemnation. I-type mo ron, there is no condemnation, Bible verse. Bibigyan ka niya, Romans 8. Tandaan nyo lang yung keyword, kung hindi tayo matalas sa pag-memorize ng Word of God. Upang nang sa ganon, pag naka-encounter tayo ng mga baguhan na napakita nila na mas matalas sila sa atin, meron tayong maisasagot. Hindi tayo sasagot na bara-bara. Na, say lang, ganito kasi yan. Dapat, do it with gentleness and patience. At, of course, with knowledge in the Word of God. Amen? So that's too much, no? I know I spent much of your time, pero ito po ay bilang mga encouragement sa inyo at sa ating pong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, tayong lahat na naka-attend ng okasyong ito. Salamat po sa Panginoon. Ako na rin close. Ano pala? Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay magsara sa panalangin. Tunay na ang Panginoon ay katulad ng palagi nating sinasabi at ini-exclaim that God is good all the time. No? Hindi siya nagkukulang, hindi niya tayo iniiwan, ni pinababayaan man. Siya ang Diyos, ang tunay na Diyos, siya ang Yahweh Elohim, Diyos na walang katulad. Banal, banal, banal ang kanyang pangalan. Kaya marapat lamang na siya'y purihin. Hallelujah, Lord! We bless your name. We glorify your name, O God. Hallelujah! Karapat dapat kang purihin, Panginoon. Karapat dapat kang sambahin. Karapat dapat kang luwalhatiin. Karapat dapat kang itaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. We magnify your name, O God. You alone are God and there is none like you, Panginoon. We thank you, Lord, for your goodness, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Salamat po sa iyong mga pangako na tinutupad ninyo, Panginoon, bagamat kami po ay kadalasan, Panginoon, pumapalya sa aming mga pangako sa inyo. Kayo po ay tapat sa inyong pangako sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ganun po kalaki ang iyong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, ang bawat isa sa amin dito, O Diyos, patuloy ko pong idinudulog sa inyo. Panginoon, nadampian mo nga po ang bawat isa ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang nang sa ganon, patuloy na lumago ang bawat isa at patuloy na lumawak ang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for being a God to us, Lord. Tunay na kami po ay napakapalad na nagkaroon kami ng isang tunay na Diyos na katulad ninyo, Panginoon. Salamat po at hindi po, Panginoon, nagwe-waver ang aming pananampalataya. Hindi po kami nagmumuni-muni sa aming pananampalataya, kundi kami po ay nakakatiyak na ang aming Diyos ay tunay na Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkalawakan. Ang Diyos na may likha sa bawat isa sa amin. Kayo ang tunay na Diyos, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na kami po inyong sinamahan. Bagamat po ay huli na sa aming pagsisimula kanina, Panginoon. Subalit, hindi po ito naging hadlang upang hindi po namin maituloy ang iyong plano para sa amin sa araw na ito. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo at Panginoon sa aming paghiwa-hiwalay mamaya, Panginoon, alam po namin na babaunin namin ang pagpapala mo, lalo na ang iyong mga salita na aming narinig, mga encouraging words na narinig namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi sapat na kayo ay pasalamatan namin with the words of our mouth upang tumbasan, Panginoon, ang iyong kabutihang ginagawa sa amin, sapagkat walang makakatumbas ng ginagawa mo bawat isa sa amin, Panginoon. Ang aming ginagawang ito nakatiting lamang, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming buhay.
Hanggang sa mga sandaling ito, ang aming mga katawan ay malalakas. Ang aming mga hininga ay nandoon. Hindi namin, Panginoon, nakakalimutang gumising sa umaga sapagkat kami po, Panginoon, ay sinasamahan mo, Panginoon. All this strength, all this health comes from you, O Lord God. Wala nang ibang pinanggagalingan ng mga buhay namin ito, mga pribileyo, mga tinatamasa ng buhay, Panginoon. Sa inyo lamang ito, O Diyos, tangi nang gagaling, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy ka naming pupurihin hanggang sa huli na aming hininga at hanggang sa huli, kayo po ay makita naming ng mukhaan at makasama magpasawalang hanggan. Salamat po, Panginoon, kung gaano niyo po iningatan ang bawat isa sa pagparito. Ganun mo rin nga po idalhin ang bawat isa sa amin, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, nagligtas at mapayapa, maging pagpapala po kami, ang bawat isa sa amin, sa bawat mga tao na aming makakasalamuha. Salamat din, Panginoon, sa aming pastor na nasa Pilipinas, na bagamat late na po, ay nandun po sila, masugid silang sumubaybay sa aming okasyon na ito, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon, na hindi din nila kami iniiwan bilang aming pastor ng iglesyang ito. Salamat po, pagpatuloy mo rin po silang ingatan, pagkalooban ng maayang kalusugan, kalakasan ng pangangatawan, Panginoon. Katulad po ng pagbibless mo bawat isa sa amin. Salamat po to you, O God, who is able to do exceeding abundantly more than we ask or imagine. Be all the glory, all the honor, all the praises and adoration and thanksgiving in the mighty, mighty name of our Lord Jesus Christ, and with the unity of your Holy Spirit, and all the saints of God will say, Amen. Amen. Short announcement. So, bago tayo umuwi, tayo po lahat ay maglilinis. Pero kakanta muna tayo, syempre. Praise. For we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show for the praises of Thee. He has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. For we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show for the praises of Thee, who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. For we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show for the praises of Thee, who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light,
Happy birthday, Aya! Announcement po sa mga graduates, tayo po ay magpipicture taking kasama po ang ating mga pastors, elders, and teacher Bicon. Akala ko Bicon. Hello? Oh, doon po sa mga lalabas, magbitbit na po kayo ng tigigisang upuan. At pakiiwan na lang po sa gate. Ayan. Para lilinisan na lang po. Kasi nag-uwi na. Announcement pa sa mga graduates, yung mga toga nyo, ibabalik nyo sa inyong plastic at isasauli natin sa, ay ko-collect ni President para magamit ng mga susunod na batch. Huwag nyong tatanggalin ang pangalan nyo.